Okay, alright. Take po tayo sa Kimpoga na for today, guys. Heto na naman tayo, guys, ha? Si Kim Chu po, guys. Ang laki ng kanyang lugi sa negosyo nila ni Ate Lakam. Isipin niyo ba naman ito, guys, na yung taong pinagkatiwalaan niya ay siya pa rin yung taong magbigay ng sakit sa kanyang ulo, guys. Kaya maraming mga netizen po ang naawa kay Kim Chu dahil sa kalagayan niya ngayon, guys. Talagang super stress si Kim Chu at dinimanda niya na po si Ate Lakam. Pero yun nga po, kapag magkapatid pala, guys, pag kinimanda mo mismo ang iyong kapatid ay hindi pala criminal case yung ipapataw sa kanya. Hindi rin yung mabibigat na kaso, guys, kasi magkapatid kayo eh. Yun pala yung nasa batas, guys, kapag magkapatid pala, hindi pala pwede yung mga criminal cases ang ipapataw mo sa kanya. Kaya maraming mga netizen ang naawa kay Kim Chu, guys, kasi simulat sa pool, naniwala siya kay Ate Lakam na si Ate Lakam ang maghawak ng pera na kung saan ay lahat ng kanilang mga income sa pagiging negosyo or sa mga income niya sa mga negosyo or hindi lang sa mga negosyo, guys, kundi sa mga income niya sa showbiz ay si Ate Lakam talaga yun pinagkakatuwalahan niya. Pero sa kabila ng lahat ng tiwala niya kay Ate Lakam, guys, ay hindi niya in-expect yung mga bagay-bagay na ikakasakit ng kanyang ulo. Imagine niyo, guys, ayon dito sa ating legit na sources ay 20,000 na lang ang natira sa milyones ni Kim Chu sa kanyang business. Nabenta na lahat yung mga sasakyan, nabenta na rin yung mga kondo, at iba pa, guys, because there's something behind that day. Kaya ang sabi ng mga tao kay Kim Chu na dapat tignan niya ng maayos at tignan niya ng mabuti para sa ganoon walang ibang masisi. Kasi isipin niyo, guys, yung milyon na pinasok mo sa isang business tapos at the end of the day ang makikita mo lang is 20,000. Aba, ang hirap nun. Ang hirap intindihin at ang hirap isipin kung bakit 20,000 na lang ang natira sa milyones mo. Ito pa, guys, ang pinaka-worst. Yung bang si Ate Lakam, guys, every pindot niya pala sa casino is 20,000. Imagine that. Umabot ka sa punto na milyon na yung nagasto mo sa casino lang. Kasi kesa ito, advice lang sa mga mahilig sa sugal dyan, huwag nating gawing habit ang sugal kasi ang sugal, iyan po ang isang dahilan kung bakit nasisira ang business, pundara, at saka savings, guys. Kaya maraming mga netizen po ang naawa kay Kim Chu dahil sa kanyang kalagayan. Dahil yung business na yun, guys, ay yun talaga yung unang business niya na kasama si Ate Lakam. Sobrang tiwala niya kay Ate Lakam, guys. Kaya yung tiwala niya hindi every day or every month or every year niya chine-check up yung mga bank statement ng business na yun. Kasi nga, syempre, kapatid mo. Pagkapatid mo kasi yung isang tao, pakiramdam mo your money safety. Kasi siyempre kapatid mo, kadugong mo, nga naman na gawin kanyang alam mo na yung point ko, diba? Pero in fairness, guys, hindi sukat akalain ni Kim Chu na darating sa punto na malunong pala si Ate Lakam sa sugal. At hindi rin niya inaasahan na yung paglalaro ni Ate Lakam sa sugal ay iyon din yung magiging ikakabagsak ng kanilang negosyo. Aba, sabi nga ni Kim Chu, na akala niya safety yung pera niya kay Ate Lakam, yun pala, guys,
Nahihirapan na ngayon si Kim Chiu sa kanyang kalagayan kasi hindi nga lang kung paano na siya magsimula. Bilyones or milyones ba naman ang sinugal ng kanyang ate? Sa tingin mo, okay lang ba yun kay Kim Chiu? Diba, mahirap intindihin yun guys. Sa tingin nyo, okay lang din ba yan sa lahat ng kasama niyo dito? Ito pa guys, pakiramdam kasi ni Ate Lakam guys na yung bang hindi malalaman ni Kim Chiu lahat ng kanyang mga ginagawa. Pero in fairness naman guys, may mga netizen naman na very concerned kay Kim Chiu. At doon naman nalaman ni Kim Chiu na si Ate Lakam ay lunong na sa bisyo. Aba, itong si Ate Lakam guys, di ba no kumay ito Kaya sobrang iyak ni Kim Chiu noon. Pero nung nagkaroon at nung nalaman ni Kim Chiu na halos gabi-gabi araw-araw na si Ate Lakam sa VIP sa casino. Aba, dito na napagtanto ni Kim Chiu yung kanilang business. Kung ano ba yung sugal na ginagawa ni Ate Lakam or kung paano ba yung sugal na ginagawa ni Ate Lakam. Kasi guys, nakarating sa si kay Kim Chiu yung balita na si Ate Lakam ay pumapasok lang sa VIP room. So, ang ibig sabihin ng VIP room guys, is yung room na yun is para lang sa mga mayayaman or yung room na yun is para lamang sa may mga pera na malaki ang kanilang binabagsak. At kasali po dyan si Ate Lakam guys, kasi kita mo naman yung kanyang mga binabagsak guys is halos milyones na yung talo niya. At yung mga bank statement nila guys ni Kim Chiu ay nagsabi na yung kanilang attorney or yung kanilang sekretarya dun sa business na 20,000 na lang yung natira na pera ni Kim Chiu. Yun po ay wala na. Wala nang natira dun sa pera guys, kundi ang natira na lang sa kanila is 20,000. Ayan po yung pinakamasakit sa lahat dahil inisip ni Kim Chiu na very secure yung kanyang pera dahil kapatid niya mismo yung pinamanage niya. Yun pala, wala na, lulong na pala si Ate Lakam sa bisyo guys. Kaya ito guys, napaisipan ni Kim Chiu na idemanda si Ate Lakam para sa ganon. Ma-realize din ni Ate Lakam yung kanyang pagkakamali dahil tuwing nandyan si Kim Chiu guys, hindi nga alam, hindi siya yung tao na ang aaral niya kasi guys, pag nandyan si Kim Chiu, maiintindihan niya yung kanyang bisyo. Pero even do guys, even do na siya naman yung nagbigay kay Kim Chiu ng buhay, ganun na lang natin. Kasi siya lahat bahala kay Kim Chiu pagdating sa pagsikat niya, ipapasok niya ng PBB. Parang yung utang na loob ni Kim Chiu sa kanya guys, ay iyon yung pamaraan ni Ate Lakam na sinamantala niya yun. Kasi nga kapatid niya at anytime nandyan nung si Kim Chiu sa kanya. Pero hindi nila alam guys na si Kim Chiu, lahat ng mga problema sa bahay nila, si Kim Chiu lahat nag-handle, si Kim Chiu lahat kay Kim Chiu lahat nakaatang ang mga pagdating sa pera. Kay Kim Chiu lahat yun guys. Pero ngayon at nasobrahan naman ni Ate Lakam ang kanyang ginagawa, ayun, dumating sa punto na napagod na si Kim Chiu guys. Kaya sabi nga ng mga netizen, wag daw hayaan na gan kahit kapatid mo man yan, wag mong hayaan ng gawing kang ganyan kasi mahirap. At tama naman yung mga netizen guys na wag sanang hayaan ni Kim Chiu at bigyan sana ng leksyon na mga ganyan na kapatid. Kahit siguro may utang na loob ka sa kanya, bigyan sana ng leksyon kasi hindi naman habang buhay si Kim Chiu ka nakasandal. May pamilya din si Kim Chiu. May pamilya ka din at hindi habang buhay kay Kim Chiu ka nakasandal. Isipin mo na lahat ng gusto mo nakukuha mo kay Kim Chiu, pero ngayon mukhang baliktad na panahon. Bumaliktad ang panahon.
dahil yung mga pasisikap ni Kim Chu ay ginawa mo lang parang basura at sinugal mo. Kasi siguro ang iniisip mo is mas marami pang income si Kim Chu ngayon dahil sikat siya. Pero in fairness si Ate Lekam guys is galit kay Paolo Avellino ito niya. Hindi naman sa galit pero ayaw niya kay Paolo Avellino. Dahil nga si Paolo guys, alam niya pagdating sa business, alam niya yung mga balibalita pagdating kay Ate Lekam. Pero hindi lang nagsasalita si Paolo kasi ayaw niya ng away. Away magkapatid kasi yan, hindi pa kasi sila kasal ni Kim Chu. Kaya sabi nga ng netizen na dapat maging okay na sila ni Kim Chu, kasal na sila. Para sa ganun, si Paolo na lang yung mag-manage sa kanilang negosyo, which is tama naman guys kung iisipin niyo kasi mas marunong pa si Paolo na mag-manage sa negosyo guys kaysa kay Kim Chu. Kasi talaga kay Kim Chu guys is artista lang talaga yung whole niyan eh. Pagdating sa negosyo, hindi siya marunong. Kaso nga na pagdating kasi sa negosyo, busy kasi si Kim Chu. Hindi masyado siya sa mga daily na ganyan. Hindi. Kaya nga, natin nakampanagi sa kanya dahil. And this is for today. At maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Shout out ko po sa mga senior dyan na palagi nanonood sa atin. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Ingat po tayo palagi and always pray to the God, to the Lord. Their God is always protecting us, guide us, and giving wisdom, knowledge, and understanding sa lahat. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.